Mga kapuso, magtanim ay hindi biro, pero mas nagkanda kuba pa raw ngayon sa gastos ang mga magsasaka dahil nalulugi na sa halaga pa lamang ng produksyon. Kaya ang ilang mga magsasaka umano ayaw nang magtanim ng bigas at gulay. Ang tanong, paano ang supply ng bansa? Iyan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Ayaw na raw magtanim ng ilang magsasaka dahil sa mahal ng gasto sa produksyon bunsod ng gulo sa Middle East. Sabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture kanina, bukod sa subsidiya, dapat bilhin ng gobyerno ang mga ani nila. Magtatanim na lang sila para sa kanilang pagkain. Hindi, dadagdag po yan sa magiging problema natin lahat. Kaya panawagan din namin na palakasin ang lokal na produksyon at huwag tayong umasa sa importasyon. Anila, nung nakaraang taon, umabot sa 60,000 hanggang 90,000 pesos ang gasto sa produksyon. Kaya anong magagawa ng 5,000 pisong ayuda? Para sa amin ay hindi sapat yung 5,000, hindi sapat yung 3,000. Higit lalo hindi sapat yung 2 bags of fertilizer na binabanggit ng DA. Para sa mga magsasaka, kailangan na talaga namin ng direct intervention ng gobyerno sa pamamagitan ng 50,000 pesos support subsidy sa bawat magsasaka. At sa 3 million magsasaka, kailangan yan ng 150 billion. Saan kukunin ito? Meron 200 billion na unprogrammed fund. Bakit hindi gamitin sa production? Bakit aasa pa tayo sa pag-i-import? Malaking problema kung tumigil magtanim ang mga magsasaka dahil base sa pag-aaral ng Department of Agriculture, posible nang bumaba ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng bigas ng bansa dahil sa pagmahal ng pataba. Maapektuhan daw nito ang itatanim sa Mayo at Hunyo at tatamaan ang inaasahang supply na 10 million metric tons sa Agosto at Setyembre. Current year, we are only producing 78% of our rice production. And 10 million metric tons would be a decrease in how much percent? Well, the initial projection, what we say, the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because, you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. That's 2 million metric tons of palay. Of palay. Yes, Okay, sir. so if we don't do anything, And that and again, yun yung operative, di ba? Because we will do something. That is no? the cost of not doing anything, the At least- inaction, At least 20% up Yes. to 50% production. production loss. Hindi rin daw solusyon ng importasyon. All the countries in the world are doing the same. They're experiencing the same situation, sir. So ang sinasabi niyo po is Mr. Chair. posible na wala rin tayong mapagbilhan. That's possible. We've seen that in the case of India and also in other countries. Whenever there's a tight situation, They stop selling. is to stop selling. Sabi pa ng grupong Sinag, hindi na rin nag-aani ang ilang magsasaka ng gulay. Kamatis is 5 pesos per kilo. Wala nang namimitas kasi mas magastos pa kung mamimitas sila, no? Cabbage is 10 pesos. Yung onion, nasa Nueva Ecija tayo last week, Chair. Bumagsak pa rin siya sa 25 white, 35 yung red. So, halos production cost lang niya yung nababawi niya. Itinutulak ngayon ng ilang senador na gumawa ng supplemental budget para pandagdag ayuda sa mga apektadong sektor. Sabi kasi ng DA, kahit may pondo sila, kulang na kulang ito maski para lang sa pataba. The fertilizer program of government just provide for 1 or 2 sacks of fertilizer per hectare. So this is hardly 20% of what is the requirement of a rice farmer, for instance. Yung 16 billion po natin, it would appear as a big sum. Pero, sir, the 16 billion is just 20% or even less. Right now, baka nga maging ano na lang yan, maging 10% na lang yan kasi tumaas yung presyo. Apela ni Senador Bam Aquino, gamitin ang 200 billion pesos na ayuda fund sa 2026 national budget para sa fuel subsidy. Suwestyon naman ni Senador Loren Legarda magbigay ng logistical support sa mga magsasaka. Pero sagot ng DA, wala po kaming fuel subsidy for the truckers. Or even, ang naibibigay po namin, well, na-experience namin ito during the pandemic. Namigay po ng trucks, lalo doon sa mga FCAs na nabigyan ng pondo para magtinda sa mga kadiwa noon, panahon. Pero pati po panghingi ng krudo ng hingi eh.
Kasi hirap din sila eh. Sabi ni Committee Chairman Senador Kiko Pangilinan, kung kulang ang pondo, pwede naman silang humingi sa Kongreso. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.